Amen. Amen. So, are you blessed, church? Grabe, ano? Tunay ngang napakabuti po ng ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa salita po ng Panginoon. Pero bago po yon, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay naming lahat, Lord God. Tapat po yung pag-ibig mo, Panginoon. Salamat dahil lagi po naming nararanasan sa bawat umaga, Panginoon, yung kadakilaan ng pag-ibig mo, Lord God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang gagawin, kundi ibabalik sa iyo, O Diyos, ang nararapat na papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon, Lord God. At sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa iyong mga salita, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay maging buhay sa aming lahat, Lord God, lalo na sa mga anak mo, Panginoon, na makikinig dito, Lord God. At itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Lord God. Yung glory mo po ang makita, Panginoon. At yung mga salita mo lamang, Panginoon, ang na nais mo ang lumabas, Lord God. Mamutawi sa aking labi, Panginoon. Inaanyayahan ko, Panginoon, ang banal na Espiritu, O God, na malaya pong kumilos sa lugar na ito, God. In Jesus' name, amen and amen. So, once again po, good morning, church. Good morning din po sa ating mga kapatid online, lalo na yung mga friends natin na nasa Cebu. Kumusta po kayo dyan? Amen. So, ayun po. Last week ay natutunan po natin or narinig po natin yung salita ng Panginoon na binahagi po sa atin ni Ate Xiaoyan. Ano po yung binahagi niya? Ang sabi niya po doon ay, beyond what we feel, let us stand for the biblical truth, no? Kailangan po yung alam natin or panghawakan po natin yung identity natin. Because we need freedom and the truth will set us free. God chose us and we are set apart and God knows us. Amen? Kaya sa umaga naman pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung salita po ng Panginoon with the title of Beyond What You Hear, Trust God and acknowledge the Lord. Amen. So ang sabi po sa Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Sabi po sa Tagalog, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. So, ang topic po natin ngayon is about trusting. Trusting the Lord. Alam ko po na halos lahat po tayo, alam po yung Bible verse na ito. And naniniwala po ako na maybe isa po ito sa mga life verses po natin, no? So, sa umaga pong ito, let us unfold the true meaning of this Bible verse. So, sisimulan ko po sa isang illustration. So, kailangan ko po ng volunteer. Sino po yung malakas ang loob na pupunta po rito sa harap at sasamahan po ako? Amen. So, dito ka, Kuya Vincent. Ayan lang po. Amen. So, ayan. So, mayroon po ako dito ziplock, saka water. Kuya Vincent, pakihawak. Okay na po yan. Thank you, Ate Steph. So, lalagyan po natin ng water. So, para malaman po natin what trusting God looks like. Amen. Ano ba ang totoong kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos? Amen? So, yeah. So, sarado natin. Kulang pala ang water. Dapat mataas. So, yan. Okay. So, ito po yung water. Meron po akong pencil. Kuya Vincent, hindi, okay lang po. Naniniwala ka ba or nagtitiwala ka ba sa akin na ilalagay ko to sa ulo mo and then tutusukin ka ng lapis, hindi ka mababasa?
Are you ready? Tutugtog ka pa mamaya. Do you trust me? So, meron siyang pagdududa. No? So, tingnan po natin. You know, 1, 2. Meron ka bang spray na damit? Okay. So, this is trusting looks like. In a 1, 2, 3, go. Nag-leak. So, isa pa. Baka kasi natsambahan lang. Okay. Okay. May damit doon sa bahay. Okay, ha? So, isa pa po. 1, 2, 3. Ay! Nag-leak. So, nagkamali. So, okay. So, ayun po. Sorry, nagkamali. Amen. So, yun po. Nakita niyo po yung nag-leak. Kanina po, dahil ito pong ziplock na may water, ang nagre-represent po niyan is yung mga problems natin. Ang ito pong pencil, ang nagre-represent po nito is yung trust natin. So, kapag tayo po ay nagdalawang isip or nagduda, nakita niyo po yung kanina? Nagduda, ano nangyari? Tumulo. So, intentional po yun. Amen? So, kanina, dahil buong buo yung tiwala, nung pinasok po yung pencil, hindi nag-leak. Pero dahil nagkaroon ng pagdududa, di ba? So, yun po. Ganun po yung pagtitiwala. Sa kailangan po na tayo ay buo. Kaya sabi nga, trusting in the Lord with all your heart. So, the same way po sa buhay natin. Kahit gaano kadami at kabigat po yung sitwasyon at problema po natin, hindi tayo malulunod sa mga problema. Hindi tayo magagapi anuman yung bigat na sitwasyon, meron po tayo. Dahil ibinibigay po natin yung pagtitiwala sa ating Diyos. Uwian na po. Amen. So, kapag tayo po ay buong puso nagtitiwala, hindi po tayo bibigoyin ng Lord. Kasi God moves beyond in our circumstances. God help us through and God will make a way. So, God beyond whatever you hear. Point number 1 po, trust the Lord beyond your own understanding. So, panoorin po natin yung video po.
pero mas pinagkakatiwala pa natin yung sarili nating dunong, ganyan, yung sarili nating, nagtitiwala tayo sa sarili natin. So, sabi, what is trust? So, i-define po muna natin yung trust. Ang sabi po sa dictionary, trust defined as a firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. So, kapag sinabi pong trust in the Lord with all your heart, ibig sabihin, tayo po ay mayroong pure confidence. Pure confidence sa Diyos. So, ano naman ba yung meaning ng confidence? Sabi po sa dictionary, confidence, it is the feeling, conviction, or belief that one can rely on someone or something. So, ito po ay isang pakiramdam ng tao na kaya po niyang umasa or sumandal sa isang bagay or sa isang tao. Kaya niyang asahan yung isang bagay or isang tao. And another meaning po ng confidence, ito po yung firm trust. Ibig sabihin, solid at hindi natitinag na tiwala. Di po ba? Tayo po mga tao, napakadali po nating sabihin na, Lord, I trust you with all my heart. Tama po? In fact, ang pagtitiwala sa Panginoon ay mahirap, lalo na kung tayo po ay nasa isang mabigat na sitwasyon, na parang napakahirap magtiwala ng lubusan sa Diyos. Amen? Kapag napakabigat po ng sitwasyon, kapag hindi na natin kontrolado yung mga nangyayari sa ating mga buhay, sabi ko nga po, napakahirap magtiwala ng lubusan. Napakadali pong sabihin na, Lord, pinagkakatiwalaan kita dito sa buhay ko, pinagkakatiwalaan kita sa pamilya ko, pinagkakatiwalaan kita sa buhay ko. Madalas ito po yung narinig natin, sa sarili natin, sinasabi natin to, di ba, madalas? Na, Lord, I trust you. Na, Lord, I will trust you in everything that I have. Pero most of the time, sa bibig lang po natin yun. Deep inside our hearts, ilang aspeto lang po ng buhay natin yung pinagkakatiwala natin sa Panginoon. No? Example po, ganito po tayo Lord, I trust you po sa trabaho ko. Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo yung career ko. Pinagkakatiwala ko po sa iyo yung pamilya ko. Pinagkakatiwala ko po sa inyo yung protection ng pamilya ko, ng buhay ko. Pero God, dito po sa aspeto ng buhay ko ng finance, dito po sa aspeto ng buhay ko na love life ko, relationship ko, Lord, ako nang bahala dito. Kaya ko na to. Diba? Mostly ganito po tayo Yung ilang aspeto ng buhay natin, pinapaubaya natin kay Lord. Pero pagdating sa mga love life natin, pagdating sa usapang financial, oops, Lord, ako lang dito. Hindi po ba? Pero hindi po Hindi po yun ang gusto ng Diyos. So, trust in the Lord with all your heart. Ibig pong sabihin, lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat hawak niya. Dapat siya po yung nangunguna. Amen? Ayun. So, alam po ng Diyos na higit na mainam. Alam po ng Diyos yung higit na mainam at the best para po sa atin. Kahit minsan, hindi po natin maintindihan ang nangyayari, but trust Him with all our hearts. Kasi po, di po ba, kapag kilala mo yung tao, magtitiwala ka. Pero kapag hindi mo kilala, hindi ka magtitiwala. Pero dahil kilala po natin yung Diyos, alam natin kung sino siya, alam natin kung ano yung kaya niyang gawin, nagtitiwala po tayo. Di po ba? Minsan nga po may pinapagawa si Lord sa atin pero hindi natin sinusunod dahil ang puso po natin ay punong-puno po ng pagdududa. Pero kung nagtitiwala po tayo sa Panginoon, ano po yung dapat nating ipag-alala? Ang Diyos po ay nangako sa atin na kahit kailan hindi niya po tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari. Kaya sabi po doon sa video, let go, di ba? Let go, anak. Hayaan mo ko. So yung mga relasyon dyan na sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, paubaya mo to sa akin. Hindi siya para sa'yo. Pero Lord, mahal ko siya Tingin ko siya na Siya yung para sa akin Kasi tayo po, ang nakikita natin is nung dito lang.
hindi natin nakikita yung hinaharap. Kaya sabi po doon sa video, di ba? Kung nagtiwala siya sa Panginoon, ang baba lang pala ng babagsakan niya. Yung kamay niya, sugatan na. Tiniis niya yung hirap, nagpakahirap siya. Hindi siya nagtiwala doon sa sinabi ng Panginoon. So katulad din po sa buhay natin. Kapag sinabi po ng Panginoon na, anak, trust me. Anak, let go. Hayaan mo ko dito. Magtiwala po tayo ng buong lubos sa ating Panginoon. Dahil meron po siyang magandang plano sa buhay po natin. Amen? Hindi po kinukuha ng Diyos ang isang bagay sa iyong buhay kung hindi niya ito papalitan ng mas mainam. No? So kapag mayroong inaalis si Lord, meron siyang ibibigay na mas the best, mas maganda. Yung pong tao, pwede mag-fail, pwede tayong biguin ng mga tao. Pero yung pong mga promises ng Diyos, hindi tayo bibiguin yan. Kaya ayun po yung dapat nating panghawakan. Saka tingnan niyo po, tapat yung nangako sa atin. Kahit kailan, hindi siya magbabago. Amen? Totoo ang kanyang sinasabi. Kaya, pag sinabi ni God, hindi kita iiwan, nak, hindi kita pababayaan, panghawakan po natin yun. Kaya po, kung totoong may confidence tayo sa Panginoon, susunod lang po tayo. Kung confident tayo sa kapangyarihan, kung confident tayo sa kayang gawin ng Panginoon, hindi po tayo magdadalawang isip. Walang puwang yung pagdududa sa ating mga puso. Kaya bakit hindi tayo susunod sa Panginoon? Kasi napatunayan na natin sa ating mga buhay. Kung ilang beses, napakaraming beses na yung kapangyarihan ng Diyos na experience po natin. Yung kabutihan ng Diyos na experience na natin. Kahit kailan, hindi nalilate si Lord. On time siya. Kahit kailan, hindi nagkukulang si Lord. Ano lang po'y kailangan natin? Pagtitiwala ng buong puso. So kanina, nakita nyo, dahil buong buo, hindi nag-leak, pero nagduda. Diba? Nabasa. Amen. Sorry, Sent. Ayan. So, amen. So, bakit natin kailangan magtiwala sa Panginoon ng buong puso? Dahil sabi nga po, higit na nakikita ng Panginoon ang ating hinaharap. No? Magtiwala tayo sa Diyos sa bawat sitwasyon at relasyon sa ating mga buhay. Kasi minsan po, madalas, akala natin, yung relasyon na meron tayo, ay yun yung pinaka-the best. Pero ito po yung katotohanan. Kapag halimbawa po, meron kang business, meron kang relasyon, or ano man, or meron kang trabaho, pero yung bagay na yon is hindi si Lord ang sentro. At ang bagay na yon, iyon yung nagdadala sa'yo upang malayo siya sa'yo. Isa lang ibig sabihin, hindi niya po kalooban yon. Kasi kapag yung bagay ay kalooban ng Diyos para sa'yo, iyon yung will niya para sa'yo, mag-grow ka doon, magpa-prosper ka doon, kahit anong gawin mo, kasi merong blessing. No? So yun po yung tandaan natin. Lord, ito bang trabaho ko na to? Kalooban mo? So tingnan mo, nilalayo ka ba niya kay Lord? Nagiging sentro ba ng trabaho mo na to si Lord? Or halimbawa sa trabaho mo naman, nagiging salt and light ka. Marami kang nadadala na mga kaluluwa sa kaharian niya. Kalooban ng Diyos yun. Amen? Ganon din sa relasyon. Kapag ka nilalayo ka ng tao na yon sa Panginoon, bitaw na. Let go. Amen? Amen. So, madalas po, no, ayun nga, yung ating mga sariling pangunawa o yung mga sarili po nating kaalaman ang nagdadala po sa atin sa kapahamakan. Sabi ganoon, trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. Bakit po? Ibig sabihin po, huwag tayong dedepende sa ating mga karunungan. Dahil ang karunungan po ng tao ay limitado. No? Limitado at meron tayong bagay na kahit arukin man natin, hindi natin kayang sagutin. Na ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng kasagutan. So, sabi dito, huwag tayong dumepende. Dahil ibang-iba po ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng mundo. Ibang-iba ang kaisipan ng mundo, kaisipan ng Diyos sa kaisipan natin.
Kaya po madalas yung po mga prinsipyo natin, yung pagkakaunawa po natin sa mundo, kung paano natin tingnan ang isang bagay, hindi po yun para sa atin. Hindi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. At hindi rin yung pinaka-the best para sa atin. Example po, no? Halimbawa, tithes and offering. Sabi mo, bilang tao iisipin mo, no? Parang napaka-illogical o parang napaka-unreasonable. Unreasonable. Na, bakit ko pa kailangan magbigay? Nagpapayaman nga ako eh. Di ba? Bakit sinasabi niyong kapag nagbigay ako, mas dadami pa? Di ba? Ganun po yung kaisipan ng mundo eh. Isa pa po, bakit kailangan ko magpatawad? Bakit ako yung lalapit sa kanya? Siya yung may kasalanan eh. Di po ba? Ganun po yung kaisipan ng mga tao. Na kung ginantihan ka ng masama, kailangan gaganti ka rin ng masama. Di ba? So, iyon yung thoughts ng tao. Iyon yung prinsipyo ng tao. Pero, hindi po iyon yung kaisipan ng Panginoon. Kaya nga, His thoughts are higher than our thoughts. Amen? So, bakit natin kailangan magpatawad? Kasi iyon ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? So, doon po natin nakita na malayong-malayo yung pamamaraan ng Diyos, na malayong-malayo yung kaisipan ng Diyos sa ating mga kaisipan. Minsan, tayo po ay nabibigo na magtiwala ng lubos sa Panginoon dahil maling tinig po ang ating sinusunod at naririnig. Madalas, dito po natin nilalagay yung mga decision making natin, dito natin nilalagay yung pagtitiwala natin. Dito sa mga naririnig po natin, mga voices. Alam niyo po ba na meron po tayong naririnig sa ating mga tenga? Thank you po, Pastor. So ano po yun? Ito yung our own voice, sarili nating tinig. The devil's voice, tinig ng kaaway, at yung tinig ng Diyos. So, paano po kapag nakakaramdam tayo ng impression na gumawa ng isang bagay? Paano natin matutukoy kung ito po ay galing sa Diyos or ito ay galing sa tinig ng kaaway? No? Dapat malaman po natin. Alam po natin kung yung bumubulong sa atin is from God or from enemy. So, paano natin malalaman? Ito po, yung pong sarili nating tinig, it is the expression of our heart. The deepest expression of our heart. Pero po yung boses or yung tinig po ng kaaway, this voice tries to convince people that they are worthless, sinful, and wretched. So kapag sinasabi sa'yo na, mahina ka, makasalanan ka, di mo kaya yan, it is the voice of the enemy. Pero pag naman, yung boses ng Diyos, syempre, maririnig mo yung pagmamahal niya, yung pag-aaruga niya, yung kabutihan niya. At ito po ay maririnig through the Holy Scripture. So, ibig sabihin, mababasa po natin sa Biblia. So, tanong, paano natin makikilala kung ito ay galing sa Diyos or sa kalaban? Ito lang po, ang tinig po ng Panginoon will always align in the Bible. Laging naka-align yung mga maririnig mo sa Biblia. Pero, yung tinig naman ng kaaway, contradict. No? Hindi siya ayon sa Biblia. So, yung God's voice, i-affirm ka niyan. Anak, ikaw yung pinakamamahal kong anak. Anak, pinatawad na kita. Nilinis na kita. Pinagaling na kita. At ako ang magbibigay ng biyaya sa iyo. No? Pero ang kaaway, anong sasabihin niya sa iyo? Wala ka, you're a loser. No? Ikaw ay worthless. Wala kang silbi. So, ibig sabihin lahat ng mga negative. Yun yung tinig ni Satan. At yung voice po ni Lord, it will create peace. Siya po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero si devil, anong ibibigay niya? Depression, anxiety, doubts, fears. Lahat po kabaligtaran nung binibigay ng Diyos. So, ang tanong,
Kaninong tinig po tayo makikinig? Kaninong tinig po tayo magtitiwala? Diba? Siyempre kay Lord. So, meron po akong nais na i-share po sa inyo na na-experience ko po nung narinig ko po yung tinig ng Diyos sa buhay ko. So, minsan po ako po nananalangin, meron pong, habang ako po nakapikit, meron pong isang mukha na pinakita sa akin si Lord. Pagkatapos po nung mukha na yon, meron siyang pinakita na isang brand ng gatas. So, beer brand po yun. Sabi ko, Lord, ano po to? Tapos sabi ni Lord, pumunta ka sa tindahan, bilhin mo yan, at dalhin mo, ibigay mo doon sa tao na pinakita ko sa iyo. So, walang dalawang pag-iisip. Binili ko po yung brand ng gatas na yon. Pumunta po ako doon sa bahay ng tao na pinakita sa akin ni Lord. Binigay ko po si gatas. Sabi niya, te, ano to? Sabi niya, wala, pinabibigay lang ni Lord sa'yo. Sabi ko ganyan. Tapos umalis na po ako, umuwi na ako. So pagdating ko po sa bahay, nabasa ko yung message niya. Sabi niya, te, alam mo ba, kanina pa ako nagpe-pray kasi wala nang gatas talaga yung anak ko. Sabi niya. Sinent niya po yung lagayan ng gatas ng anak niya, talagang said na said. Diba? So, grabe si Lord. Sabi ko, Lord, amazing God ka talaga. No? Sabi niya sa akin, te, bakit mo alam? Hindi ko man alam, pinakita lang sa akin ng Lord. Tapos binulong niya lang na bilhin ko daw yan kasi bigay ko daw sa'yo. Diba? Napakasarap po na kapag sumusunod tayo dun sa tinig ng Diyos, nagiging daluyan tayo ng pagpapala. No? Napakasarap po yun na maging daluyan ng pagpapala. Kaya nung na-experience ko yun, Lord, wala na ba? Wala na ba? Ganyan, sino pa? Sino pa? Diba? So, hindi lang sa material things. May papaisip si Lord sa'yo, pag-pray mo itong tao na to. Diba? Alam niyo po ba, there's always a blessing in obedience. Papatotohanan ko po, yung pong binigay ko, gatas lang. Pero mga ilang, siguro po hours lang, may nag-chat po sa akin. Sabi niya, ate, o-orderin ko na yung alahas na tinanong ko sa'yo. Ayan, ganyan. Alam niya po kung magkano? 60,000. Wow. Di ba? Sabi ko, grabe ka naman, Lord. Sabi ko, talagang kapag nag-obey ka, pagpapalain ka ng Diyos. Pero, wag po nating asahan, no? Halimbawa, ginawa ko ng kabutihan si Vincent. Kailangan ibalik niya rin yun. Kailangan gantihan niya rin. Hindi po. Gagamit at gagamit ang Panginoon para ibalik yung pagsunod mo o yung pagpapalang binigay mo sa ibang tao. Gagamit at gagamit siya ng ibang tao. Kaya wag po tayong magiging parang, yung bang magiging, saka yung parang, kailangan maibalik din sa akin ng tao na yun. Yung ginawa ko sa kanya. Hindi po. Kumbaga, problema na ni Lord kung sino yung gagamitin niya para ibalik yung sa'yo, di ba? So, ayun po. Kaya napakasarap maging mapagbigay. Amen? So, ayun. Mga kapatid, kailangan maging aware po tayo kung kanino tinig ang ating susundin. So, malamang kanina na-encounter po natin. Parang matamad ka. Masakit yung tiyan ko. Masakit yung ulo ko. Mag-online na lang ako. Oh, okay lang yan. Mag-online ka na lang. Makakapanood ka na lang. Di ba? So, meron nga po ako narinig na testimony. Kasi po, sumumpong yung gout niya po ng Holy Spirit encounter. So, parang binubulong daw sa kanya ng kaaway. Huwag ka nang umaten. Okay lang yan. Magpahinga ka na lang. Pero nakita niya po si Sister Aw. Galing pang Almasen. Naka-wheelchair. Di ba? So, parang sinampal daw siya. Kaya umaten siya ng Holy Spirit encounter. And nakatanggap po siya ng kagalingan mula kay Lord. Amen? So, ayun po, maging aware tayo, maging matalino tayo. At naniniwala naman po ako na bibigyan po tayo ng wisdom ni Lord para malaman natin kung kaninong tinig yon. Amen? Amen. So, kapag po ganon, ang mga binibigay or ini-inject, sabi nga ni Nanay Guy, ini-inject sa isipan natin. Isa lang po isasabihin natin, hindi ako umaayon, no? Buhay ang Diyos ko. Hindi ako naniniwala, mabuti ang Diyos ko. Kaya, pag sinasabi sa'yo na, wala, hindi mo kaya yan, may sakit ka, hindi ka gagaling. So, ano dapat mong sabihin, i-declare? Hindi ako naniniwala dahil ang Diyos ko ay buhay.
Diba? I don't partner. I don't agree. Satan, lumayas ka. Ako ay anak ng Diyos. Amen? So, yun po. Yung tipo bang kahit end of the world na, pili mo end of the world na, pero sasabihin mo pa rin, God will make a way. Amen. God is good. Diba? Amen. That's faith. Amen. So, sabi nga po sa Romans chapter 10, verse 11, anyone who put their trust to God will not put into shame. Kapag nilagay natin yung tiwala natin sa Diyos, hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. And He will lift. Itataas po tayo ng Panginoon. Amen? So, point number 2 po. So, beyond what we hear, trust God by living it out by faith. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sabi po, for we live by faith and not by sight. So, tayo daw po ay mabuhay na sa pananampalataya, hindi sa ating mga nakikita. Faith is trusting God even when you don't understand His plan. So, ang paniniwala daw po ay yung pagkakatiwalaan mo pa rin yung Diyos kahit hindi mo naintindihan ang Kanyang plano sa buhay mo. Sabi, we live by faith and not by sight. Ito po ay nagpapahiwatig na tayong mga Kristiyano, dapat nagtitiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. No? Sa kabila po ng katotohanan na hindi natin nakikita yung mga bagay dito sa mundo, sa ating mga mata, tayo po'y magtitiwala sa salita niya, magtitiwala na ang Diyos ay kasama po natin. Amen? So, ito pong to live by faith and not by sight, nagpapahiwatig po ito na ang tiwala sa Diyos at sa Kanyang salita, yun po yung magiging batayan ng action natin. Magiging batayan ng action natin at yung paniniwala natin. Hindi po yung mga bagay na nakikita natin o nararanasan natin dito sa mundo. Amen? Sabi po sa Hebreo, chapter 11, verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay sa Kanya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, sa madali pong salita, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag na mamuhay ng may pananampalataya. Amen. Hindi lamang naniniwala sa Diyos, kundi tayo din po ay nagtitiwala sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Amen? Tayo po ay tinawag, mamuhay ng may pagsunod at katapatan sa Diyos. Kahit na ang kalagayan sa paligid natin ay tila mahirap o imposibleng makamit. Amen? Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na dapat yung pong pananampalataya po natin ay nakabase doon sa karakter ng Diyos. Sa karakter ng Panginoon. Ano ba yung karakter ng Diyos? God is good. No? God is faithful. God is holy. No? God is good. God is love. Ang dami po niya. Di ba? Kaya dapat po, yung pananampalataya natin, doon natin titingnan yung karakter, kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So tayo po'y mamuhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako po ng Diyos sa ating mga buhay. So, in all your ways, acknowledge Him. So, sabi po dito, ibig pong sabihin sa lahat po ng desisyon natin sa buhay, isama natin siya. Maliit man o malaking parte, gusto po ng Panginoon, sa buong desisyon natin, sa buong buhay natin, si Lord po ay parte ng desisyon na yon. Sa lahat ng oras, isama natin ng Diyos, sa lahat ng ginagawa. At sa ganito pong paraan, binibigyan po natin siya ng pagkakataong panatilihin tayo na nasa tamang landas, maaaring hindi natin laging alam kung ano ang naghihintay sa atin sa inaharap. Pero sabi po sa Kawikaan, pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Psalms 46:10 says, be still
and know that I am God. So, the very application of trusting God is in small and big major decision sa buhay, gusto po ng Diyos na isama po natin siya. At ano man pong mangyari, once na we trust God in all our doings, if we don't depend on our understanding, and if we acknowledge Him in all our ways, He will direct us in the right paths. Amen? So sa anuman pong sitwasyon, magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam niya kung ano ang gagawin. Amen? Amen. Amen. So, ito po ay isang encouragement lang po, kapatid. Mabibigay ko po sa inyo. Kapag sinasangkot po natin yung Diyos sa bawat hakbang na ating gagawin upang maitama ang isang sitwasyon, makakarating po tayo sa tamang solusyon. Tamang solusyon. Amen? So, mga kapatid, ilagay po natin yung pag-asa natin, yung tiwala natin sa ating Diyos dahil yung pong mga pangako niya ay totoo at mapanghahawakan po natin. Amen? So, let us trust God beyond our understanding. Trust God by living it out by faith. Sabi nga po ng isang anonymous, trusting God means going beyond what we can see to what God sees. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.